Ang bigating laban ni Vincent Astrolabio, yan ang ating pag-uusapan mga boss. Ngunit bago ang lahat ay gusto ko munang magpasalamat dahil sa laging pagsubaybay sa ating mga videos. May hamon ng buhay, sige tara game. Stoppable to, shine on the rain. Di sumusuko. Sa katatapos lang na laban ni Melvin Jerusalem laban kay Yuday Shijoka ay muling nagkaroon ng world champion ang ating bansa sa larangan ng sports ng palakasan, na kahit papano ay muling nabigyan buhay ang boxing community ang Pilipinas, maging ang iba pa nating mga prospect sa iba't ibang division ay nagkaroon ng panibagong motibasyon upang dagdagan ang kasalukuyang world champion ng Pilipinas sa sports ng boxing. Noong August 26 ng nakaraang taon ay nakatapat ni Vincent Astrolabio ang mas veteranong Thai fighter na si Navapan Kaikona, kung saan ang mananalo sa laban ay ang magiging mandatory challenger ng kasalukuyang Japanese WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Dahil sa matagumpay na laban ni Vincent Astrolabio sa kanyang nakaraang laban, ay muli itong sasabak sa world title fight sa taong 2024 upang susubukang dagdagan ang world champion ng Pilipinas sa sports ng palakasan. Ito ay paniguradong matutuloy sapagkat ang ating pambato ay kasalukuyang mandatory challenger ng WBC Bantamweight Champion. Si Vincent Diazen Astrolabio o kilala sa pangalang Vincent Astrolabio alias Acero, ay pinagmamalaking pambato ng General Santos City, na kasalukuyang namamalagi sa Las Vegas, Nevada, USA. Ito ay 27 years old pa lamang, may taas na 5 feet and 5 inches at isang orthodox na fighter. Si Vincent ay may 73.68% na knockout average kung saan ay hawak nito ang 19 wins, 14 wins by way of knockout at 4 na talo lamang. Napakaraming opportunities ang naghihintay para sa ating bida, sapagkat ito ay rank number 1 sa Bantamweight Division sa ating bansa, rank number 4 na pound for pound sa Pilipinas, rank number 7 sa buong mundo kung saan ay may 1,078 na pambato ng iba't ibang panig ng mundo sa nasabing division. Maliban dito mga boss, si Vincent Astrolabio ay kasalukuyang top-rated na boxer din, kung saan ito ay rank number 11 sa IBF. At tulad ng sinabi ko kanina, ito ay rank number 1 sa WBC. Ibig sabihin nito mga boss, di malayong may mga opportunities pa ito sa ibang major sanctioning bodies ng boxing, samahan pa ng lakas ng MP Promotions, kung saan ay alam ng karamihan na napakalakas ni Sean Gibbons na mag-promote ng championship match para sa mga Filipinong fighters na naghahangad ng championship fights. Habang si Junto Nakatani naman ay kasalukuyang 26 years old din, mas bata ng isang taon kumpara kay Vincent, may taas na 5 feet and 7 inches at isang southpaw na fighter. Ito ay nananatiling undefeated kung saan hawak nito ang 27 wins, 20 wins sa pamamagitan ng knockout. Si Junto Nakatani ay kasalukuyang hari ng Bantamweight Division sa buong mundo, kung saan ito ay numero 1 sa nasabing division hindi lamang sa bansang Japan kundi pati na rin sa buong mundo. Kung record ang magiging basehan natin mga boss, ay di hamak na mas dehado ang ating pambato laban sa pambato ng Japan. Gayunpaman, ay napakalaki pa rin ang pagkakataon nito upang talunin ang nasabing champion, sapagkat itong si Vincent Astrolabio ay mataas din ang knockout ratio, kung saan ay kaya nitong tumalo ng kalaban sa pamamagitan ng isang solid na suntok lamang. Samantala mga boss, ay mas maigi kung balikan natin ang nakaraang laban nito nang sa ganun ay magkakaroon tayo ng konting idea kung kakayanin ba nitong talunin ang current WBC Bantamweight Champion. Noong August 23, 2023 ay nakatapat ni Vincent Astrolabio si Navapan Kaikona. Bago ang laban hawak ng ating bida ang 18 wins, 13 wins by way of knockout at 4 na talo lamang, habang ang Thai fighter naman ay hawak ang 58 wins,
48 wins sa pamamagitan ng knockout at may 2 talo lamang. Kung record ang magiging basehan natin mga boss, ay talaga namang nakakatakot ang Thai fighter. Ito ay isang napakakapanapanabik na laban, dahil ang parehong mga fighters ay hindi matagumpay na humamon para sa isang world title sa nakaraang taon ngunit nabigo sa kanilang mga pagtatangka. Si Astrolabio, na narrate na number 6 ng The Ring sa 118 pounds, ay natalo via majority decision kay Jason Maloney sa Stockton Arena para sa WBO Bantamweight title noong 2023. Natalo ang veteranong Thai na si Kai Kona, aka Nawafonsor Rangvisai, kay Juan Hernandez Navarrete para sa bakanteng WBC Flyweight title sa Bangkok noong 2017. Nagsimula ang laban sa pag-pressure ni Vincent Astrolabio sa Thai fighter at pagkontrol sa gitna ng ring. Pinapanatili ang pag-atras ng Thai fighter. Nagsimulang maglanding si Astrolabio ng ilang hard shot at mukhang komportable sa laban. Inutusan siya ng koponan ng home fighter na lumaban sa malayo at mas gamitin ang kanyang footwork. Sa round 4, tila nagbago ang mga bagay nang makita ni Kai Kona ang kanyang rhythm at nagsimulang makipagpalitan sa kanyang karibal na Pilipino, na nakapasok sa ilang matagumpay na counter. อิสตอร์มิโอพยายามจะเลือกนะครับเกมรุกของอิสตอร์มิโอแม่มากครับ โอ้ยเริ่มไม่กล้าเดินแล้ว ใช่ครับอุ้ยโอ้จะเป็นโอกาสดีของนพพลเอาครับต่อยสวยครับตรงนี้ดึงหลบได้ด้วย Ang kalahati ng 12 rounds ay nagsimulang uminit ang mga bagay-bagay, kung saan ang Thai na veterano ay naglagay ng ilang seryosong pressure kay Astrolabio at ginawa itong isang labanan na may matitigas na kombinasyong suntok sa katawan at ulo. Sa mga sumunod na round, ang ating pambato ay nagsimulang magmukhang pagod at walang sagot para sa Thai. Nagdagdag si Kai Kona ng mas maraming pressure at volume punching sa bawat round. Sa pagtatapos ng laban, mukhang nagtagumpay si Astrolabio sa counter-punching ngunit natalo na ng ilang round. รับตัวอีกแล้ว เรวิโอพยายามจะแยกซ้ายแล้วก็จิ้มขวาครับแต่นพพลไม่สนดูแรงแรงเขายังมีอยู่นะครับ Sa round 11, mukhang nagtatagumpay si Astrolabio sa kanyang jab sa katawan at ulo, naghahalo sa mga atake sa katawan at mabibigat na kaliwang hook. Gumamit siya ng magagandang counter punches habang patuloy na naglalakad si Kai Kona. Kinailangan ni Astrolabio ng stoppage upang manalo sa laban at pinabagsak nito si Kai Kona sa canvas gamit ang napakalakas na right hook. Ang Thai ay tila natalo ang bilang ngunit mukhang siya ay may mga umaalog na binti. Pumasok si Astrolabio na may serye ng malalakas na left hook at sapat na ang nakita ni referee Yuji Fakuchi, na pinahinto ang laban sa 1 minute and 9 seconds sa round 11. ครับยังมีโอกาสอยู่ครับเอาไงครับนพพลโอ้กรรมการตัดสินใจยุติเลยครับ Mukhang hindi natuwa si Kai Kona sa pagtigil na ito at nagsimulang magprotesta. Mukhang hindi rin nasisiyahan ang kanyang koponan sa resulta at naramdaman niyang napatigil ang laban ng maaga. Tumaas ang tensyon nang ipahayag din ng mga tagahanga ang kanilang pagkabigo. Kinailangang harapin ni referee Yuji Fakuchi ang ilang seryosong paninira mula sa karamihan, makatwiran para kay Fakuchi na bigyan ng oras ang manlalaban para ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, sa huli ay trabaho ng referee na panatilihing ligtas ang manlalaban, at siya ang taong namamahala. Dahil dito ay nanalo si Vincent Astrolabio sa pamamagitan ng knockout sa round 11 at naging WBC title eliminator sa kasalukuyan. Ano sa tingin niyo mga boss? Kakayanin kaya ni Vincent Astrolabio ang current WBC Bantamweight Champion na si Junto Nakatani? Comment nyo lang yan at pag-uusapan natin. Hanggang dito lang muna tayo. Salamat sa laging panunood. Shoutout po, Daily Fight Hub, Philippines. Yo, ako nga pala si Kenneth Lober, PBF Bantamweight Champion. Shoutout sa Daily Fight Hub PH,
Please like and share, subscribe.